mga boss. Nandun pala si Aimee. Lumipat na ba ng Davao ito, mga bossing? Lumipat na ng ano 'to, Davao, si Aimee? Mga kababayan, anong masasabi mo ng agaw ng alak si Lisa? Tapos na 'yan. Ng agaw, ayan nagsalita na nga si Chis Escudero. Ako pa hinintay mong magsabi? Ano? Eh, ayun, eh, si Chis Escudero na yung nagsalita. Ayon po kay Madam Aimee from Davao City. No? Nandoon ako sa Davao at ako'y nasindak. Wow! Sindak naman po ang ating senadora, mga kababayan. Ako'y natakot! Baka kami na nanonood eh, sabi ko, gigil na gigil nga ho tayo mga kababayan. Bakit kayong mga kapulisan, sinasaktan na kayo, binibira na kayo, binubuntal na kayo, pero hindi nyo pa pinaguhuli ang mga yan? Lumabas ka ng bansa, mga kababayan. Yung pagdisrespeto sa mga alagad ng batas ho, mga bossing, hindi uubra yun sa ibang bansa, mga kababayan. Sa Pilipinas lang ho nangyayari yun. Eh bakit? Eh kasi mga pabiktim, ano? Madami po, pagpasensyahan nyo na po pero sa Pilipinas, madami po ang pabiktim, kagaya na lang po nitong grupo ni Kibuloy, mga kababayan. Pabiktim, sila yung umuupak, sila yung may mga dalang bolo na wala namang lisensya, merong mga dalang mga improvised na beng-beng, walang lisensya, na hindi naman legal. Tapos pinapalabas nila, biktima pa ho sila, mga kababayan. Kayo ho ba, sa base ho sa nakita natin at narinig natin doon sa mga reporter na nagbabalita po, mga kababayan, no? Sila yung gustong tadyakan, sila yung hinaharas, yung mga reporter. Nakita nyo naman po yung mga kapulisan, mga bossing, kung paano nila buntalin. Takot po ba ang inyong naramdaman doon, kagaya nung nararamdaman ng ating senador Aimee Marcos? Naramdaman nyo po ba yon? Ako, sa totoo lang po, aminan tayo, visit ako. No? Sabi ko nga, dapat sinisi ko tong mga mukha nitong mga ito eh. Pagka bumuntal sila, humataw sila, isang MMA na sikong gano'n, no? Yung matulis na siko, yung aabot dito sa panga, tulog ka. Lumalabang kayo, ha? Lumalabang kayo sa mga alagad ng batas, ha? Na ang tanging layunin lang, gawin ang kanilang trabaho. Natakot ho ba kayo doon? Wala nga ho eh. Halos nakatayo lang ho yung mga kapulisan natin habang binubuntal ho nila, mga kababayan. Saan ho kaya nanggagaling yung takot ni Senator Aimee Marcos, ano? Siguro natatakot doon sa kahihinatnan sa 2025. Re-electionist ba si Madam? Re-electionist siya? Kung re-electionist siya, baka takot siya doon. Yuki Zawaki, shout out po bilang new subscriber. Kung re-electionist si Madam, sorry. Kasi po, mga kababayan, sa DDS din po, no? Napapansin ko, obserbasyon ko po, hindi po din siya pinapaniwalaan nakakampi siya mga bossing. Tayo po, sa mga nakikita ho natin na mga galawan ni Madam Senator, madami din po, no? Sa mga loyalista, sa mga pro-government supporters, at lalo na sa mga kakamping ang hindi maniwala na ito ay kumbaga kakampi pa ng administrasyon. Tuloy natin. Talaga namang kakabahan ka ng todo. Natatawa ako kapag yung may mga politiko na ganito yung mga reaksyon, mga bossing, no? Kasi po bilang isang politiko, alam nyo yung mga banta sa buhay niyan, alam nyo kung mga ano yung talagang mga kinakaharap niya o kakaharapin niyan, mga bossing. Pero yung mga ganito, nakakita ng 2 batalyong kapulisan, para sa akin, sabi ko, kulang pa yan. Sana sa susunod, gawin ng kung 2 yon,
times 3 na agad, 6, no? Kung dalawa yung helicopter na paikot-ikot do'n kay Kibuloy, o gawin na ding 6. 'Di ho ba mga kababayan? Para sigurado na magampanan ng kapulisan ang kanilang tungkulin. Para yung mga humarang, yung mga obstruction of justice, yung merong mga bolo, may mga gulok, may mga itak, damputin lahat yun. 'Di ba mga kababayan? At ilagay sa dapat kalagyan ho mga kababayan. Kapagka lalo na may mga improvised na bengbeng, illegal possession of firearms yan mga kababayan. 'Di ho ba? Ano pa sabi ni Senator? Talaga namang kakabahan ka ng todo. At yung Davao City, naging pawang war zone na daw po mga boss. Saan ka ba naman nakakita? Ano po? Nang may giyera, yung isa lang ang pumuputok ng pumuputok, yung isa lang yung buntal ng buntal doon sa mga kapulisan. 'Di ba? Bakit naman nagkaganon? Sabi nga po ng Department of Justice, hindi naman magkakaganyan no? Hindi naman magkakaganyan kung hindi bastos si Kibuloy sa Kongreso, kung hindi bastos si Kibuloy sa Senado. Wala ho bastos din ho mga kababayan. Gusto ata ni Kibuloy ang masunod yung kanyang batas. 'Di ho ba? Maglagay na tayo diyan ng PACQ. PACQ. Kung tayo po may mga Republic Act, maglagay na po diyan, Pastor Apollo Kibuloy Law. Wag nyo kaming idamay diyan. Hindi kami uto-uto na kagaya ng mga DDS at kagaya ho ng mga fans ni Kibuloy na nandoon sa labas ng kanilang gate, no? Asa na? Kinailangan ba talagang? Kailangan! Madam, lagi ho, mga bossing chief amo, sir, kung kayang mambastos ni Kibuloy sa Senado, sa Kongreso, malaking tao yan. Di ho ba? Bilyonaryo yan. Di ho ba? Nakita nyo naman, napakadaming mga patalim, napakadaming mga gulok yung nakita doon. Gumamit pa ng water cannon, etc., etc. Ang dami. Tapos, sino ang nasa side ni Kibuloy? Mga kababayan. Maimpluwensyang pamilya sa Davao. Di ba sinabi ng supporters ni Kibs na walang law sa kanila? Law lang daw natin yon. Di humiwalay na ho sila. Di ba? Hiwalay ang Davao sa Pilipinas. Ano na nangyari doon? Hindi ko na narinig yun. Wala na akong narinig doon sa paghiwalay ng Davao sa Pilipinas. Kasi ang isang naaalala ko na nandoon, na sumisigaw ho mga kababayan nang ihiwalay ang Davao sa Pilipinas, ay itong si Pantaleon Alvarez ho mga kababayan. Ano na nangyari kay Pantaleon? Tahimik na. Nadulas Nadulas ho Di ba? Dapat kasi hindi ganun yung banat No? Dapat sinabi mo, mag-isip-isip kayo. Yan. Pagmasdan, eto. Siguro kung ako si Pantaleon Alvarez, i-construct ko yung kung ano yung sinabi niya doon, in a way na hindi siya makakasuhan ng sedition, rebellion. Sabi niya, di ba? Mga militar, mga kapulisan, para sa kapayapaan, magtanggal kayo ng suporta sa Pangulo. Di ba? Pwede niyang gawin ganito sa mga kapulisan, mga militar, dapat ninyong subaybayan, no? Kung ano ba ang galawan ng ating mga Pangulo, kung tama pa ba. Di ba? Kapag kung ganon, kayo na ang bahala na humusga. Kung dapat pa bang suportahan, di ba? Pwede, di ba? Walang kaso. Kaso, yung kay Pantaleon Alvarez, ayun, nadulas. Masyado ho yatang nakakain ng lechon. Masyado ho yatang nakakain ng mamantika. Ayun, dumulas, tumuloy-tuloy. So ngayon po, hindi na po maibuka yung kanyang bibig. Siyempre, ang ibabanat na naman po ng mga DDS dyan, mga kababayan, no?
sinisikil ang ano, ang pamamahayag nitong si Pantaleon Alvarez. Mark Francis Alcantara, loaded jacket mo, Boss Mark. Ito, salamat po. Maginaw kasi dito, nag-uulan. 2 araw, 3 araw na nag-uulan. Bakit ka ba, duling na? Ang smooth niyan, oh. Mahina na mata? Mag-antipara ka na? Magsalamin ka na? Nakakita ka ng luha? Asan ang iyak dyan?